Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo 42,047 barangay sa buong Pilipinas upang pag-usapan natin ang mga barangay affairs, ang ating serbisyo sa ating mamayan at syempre ang ating mga galawan sa ating mga barangay. Dito lahat yan Sa barangay, tayo. Ayan po, Kags Butch, after 2 weeks po ng ating pag-ocular visit sa mga kabarangay po natin mula sa Barangay Tanza at sa Kalatagan po, nandito na po tayo ulit sa studio. Pero ngayon lang po, Kags Butch, medyo kulang lang po tayo ulit dahil wala lang po si Kags Marie dahil po sa isang family emergency na kailangan po niya pagtuunan ng pansin. Yes, naparami ang kain ni Kagawad Marie. Ewan ko kung anong emergency yun. Nasa hospital daw. Hindi, pero may emergency nga si Kagawad Marie. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan, our prayers sa kanila. At saka nga, tama, galing lang tayo sa Batangas and then galing tayo sa Cavite, nandito tayo sa studio. Parang hindi na nga ako sanay eh. Oo nga po. At marami nag-i-expect, marami nag-iimbita sa atin na dumalaw daw tayo sa kanila. Of course, pagbibigyan po natin yan. Ini-schedule lang po natin kasi nga medyo nabigla nga kami dahil sometimes pagdating namin doon, hindi namin alam kung paano ang kilos namin tsaka kung paano yung reception sa amin. So far, napakaganda ng reception sa atin at nagkakagulo lalo pag nakikita si SK Mai at may kasama daw kaming artista. Nakakatuwa po talaga, Kags Butch, ang pagbisita po natin sa Barangay Tanagan sa Kalatagan, Batangas at ito nga pong nakaraang linggo lang sa Barangay sa Tanza, Cavite naman po. Nakakatuwa po na makita ang ating mga kabarangay doon at kitang-kita naman po natin kung ano po ang mga ginagawa ng kanilang mga barangay officials na bigyan din po tayo ng tour sa kanilang mga lugar. Alam mo, maliliit na barangay ang pinuntahan natin pero malalaki ang kanilang mga proyekto. Opo. Doon ka maniniwala na sabi nga ni Kagawad Marie, no? Sayang wala siya dito ngayon na hindi mahalaga kung maliit o malaki ang iyong budget. Basta yung pagsisilbi at may plano ka, magagawa ng paraan. At naandito na nga tayo sa stage na ito na talagang gagawa ng paraan. Kaya napaka-importante nitong segment natin. Napaka-importante nitong show na to bago tayo magkaroon ng Lenten break. Yes po. Kaya naman mga kabarangay, as an offshoot o ang pagpatuloy ng usapan kung paano po naman makakakuha ng financial assistance sa isang congressman o senador, ngayong episode naman po ay tatalakayin po natin ang nilalaman ng letter of request. Alam mo, SK Mai, do not underestimate yung mga letter na ganyan. Ako po ay nagtrabaho sa Senado more than 10 years, 13, 14 years. Sa totoo lang, yung mga letter of request na ganyan, hindi naman senador mismo nagbabasa kaagad. Ang nagbabasa niyan, kami po mga staff, kami po mga officers nila. At ito po ay tip namin sa inyo kung paano makasulat ng maayos. Although walang right or wrong style, kasi kanya-kanyang style po tayo, pwedeng Tagalog or English. Pero kung tatanungin niyo ako, Butch, paano mo isusulat yan na may experience ka na binabasa ng mga ganito po ang ititip po namin sa inyo. Pero hindi po tayo magiging masyadong technical, pero yung style lang po, palagay ko mapapatingin yung mga opisyal na titingin para iabot sa senador na maayos ang inyong pagkaka-request. Opo, at napaka-importanteng topic din po talaga nito, Kags Butch, para po makatulong din po tayo sa ating mga kabarangay na malaman po nila kung saan pong mga organisasyon at agencies maaaring lumapit para po makahingi ng tulong. Kagaya nga po ng nakapanayan po natin last week na si Kap Boyet Mintu. Ang sabi niya nga po sa atin, ang kanya pong puhunan para po makalikom ng tulong para sa kanilang barangay ay kapal ng muka at papeles lamang daw po. Yun ang pinakamagandang sinabi niya talaga. Akalain niyo nakalikom ng 31 million from Senator Risa Contiveros. Na-approve yung project niya for
yung pinaplano nilang socialized housing. Bibigyan na ng bahay yung mga walang bahay. Barangay yun ha. Barangay po yun. At meron siyang 14 million sa malasakit program ni Senator Lawrence Bongo na yung health issues naman tsaka kung ano-ano pa. Pati yung building na pinatayo, doon nila nalikom. So, tama. Kapal na mukha tsaka papel lang ang puhunan. Yun lang. Opo. Akalain mo, magkano lang ang budget niya? Nasa 4 million lang yata, 7 million. Ayun nga po, ito nga pong mga nakaraang linggo po, ulit-ulit nga din po nating nababanggit. Ito pong sinabi po ni Kags Marie nung nakaraan pong pumunta po tayo sa Barangay Tanagan, na wala po yan sa liit o laki ng budget ng barangay dahil nasa paraan lang din po yan ng inyong mga barangay officials kung paano po sila makakagawa ng mga paraan para makahingi ng tulong para sa inyong barangay. Pero ito na nga po mga kabarangay, ang letter of request for financial assistance. Tandaan po ninyo, wala pong tama o maling proseso o tama o maling pagsulat. Ang importante po, mailathala po ninyo na ang kahalagahan ng inyong request at ang maidudulot po nito sa inyong barangay. So, umpisahan na po natin. Ito po, Kags Butch, ang letter of request. Maaari po itong English, pwede pong Tagalog or Taglish. Basta po, masasabi po ninyo kung ano po ang purpose ng inyong pong financial assistance na hinihingi. So, ito pong request for project assistance. Unahin po muna siguro ninyo kung saan office po kayo hihingi ng tulong. For example, dear Senator or Representative. At kasunod po niyan, i-introduce po ninyo kung saan pong barangay po kayo galing. I'm po ng barangay, blank of barangay, poblasyon. For example, barangay, poblasyon, city of, province of. And then yung purpose po ng inyo pong pagbibigay po ng letter na ito. Our barangay is in need of a bridge that would help students cross a river that would cut their commute from Purok 3 to Provincial Public School from 2 hours to only 15 minutes. Ang kasunod naman po niyan, Kags Butch, kung ano po ang maitutulong po nitong project na ito para po sa inyong mga kabarangay. For example po, said bridge would give hope to other poor villagers to go to the school even by foot and help increase the number of elementary graduates every year. Ito po yung pinaka-importante, Kags Butch, kung ano po yung hinihingi pong financial assistance ng kanilang barangay. Example po, we therefore ask for financial assistance of 400,000 pesos to cover the cost of construction materials, permits, laborers, labor costs, etc. That would be of benefit to hundreds of students in our barangay and thousands more in other adjacent barangays. At kasunod po ang inyong mga attachments o ang mga papeles po na magiging kalaki po ng inyo pong request. Enclosed are the following: signature drive of residents for financial help, program of works, construction and labor costs of infrastructure project, at mga pictures po of the situation that needs help, number of barangays and its populations that would benefit from such project. Thank you very much. At ito po ay kailangan po may pirma po ni Kapitan, and then ang mga pangalan po ng inyong mga council members nakasisi po dyan. Halimbawa si Municipal Mayor and Council, City Mayor and Council, or Provincial Government po ng inyong lugar. Ayan, maraming salamat. Thank you, SK May. At alam ko nakakatuyo na nalamunan. Hindi naman ganun kahaba, pero alam nyo po, yung letter of request na yan, puno po ng laman. Balikan lang po natin yung unang part. Sinabi po ni SK May, kung kami lang ang magsusulat ito, magiging style. So, unang-una sa lahat, yung Dear Senator or Representative, kahit sinong senador, pwede nyo padalahan. Kung meron naman ho kayong paboritong senador, padalahan nyo po. Alam nyo po, ang Congress, ang kanila pong PDAF, napakalaki. In the billions, hundreds of billions. Naka-insert po yan. Kasi na-declare na unconstitutional yung Napoles case noon. Na-declare na unconstitutional yung PDAF. Pero tuloy pa rin ho, may mga naka-attach po yan sa DPWH, Department of Education, madami ho naka-insert doon na hindi po natin alam, yung pala yung PDAF na pinagkukunan ng mga senador. Kung i-deny po nila yon, bakit nakapagbigay ng 31 million ng isang senador? Ano yun sa sweldo? So, meron pa rin po. Kaya, sayang naman kung hindi nyo kukunin yung tsansa na makahingi para sa inyong probinsya. So,
Pili kayo ng pabuti niyang senador. At kung sa congressman naman na meron din silang PDAF, dati ay 200 million per term, makakahingi pa rin kayo. Pero doon ho kayo humingi sa congressman po ninyo. Kasi yun po yung sa distrito po ninyo kung nasaan yung barangay ninyo. So, na-identify nyo na. Okay? Tapos yung ayan po ng barangay, magpakilala muna kayo. Ang pinaka-importante lamang dito ay kinakailangan sabihin ninyo kung ano yung problema ng inyong barangay. Okay? Paano nyo masasabi? Siyempre, sinabi nyo na kailangan nyo ng bridge. Kailangan nyo ng maliit na tulay para makatawid yung mga bata kasi pagkat yung mga bata umiikot pa sa ilog, tapos pag-ikot sa ilog, pupunta pa ng hill na ganon, tapos bago makapunta sa eskwelahan nila. So, kinakailangan talaga halimbawa ng infrastructure project na ganon. Alamin nyo na kung magkano. Kasi, kinakailangan may mga pictures kayo naka-attach. Kasi, sinasabi ko nga sa inyo, hindi yan binabasa ng mga senador. Pinag-aaralan muna yan ng kanilang staff. Kasama po ako dati doon. Project officers po ang tawag doon. Pag pinag-aaralan ng mga staff yan, na nakita nilang kompleto, mas lalo nilang titignan. At pag nakita nilang may pictures, may program of works, meaning magkano ang construction cost, sino na mga nakausap ninyo, anong impact nito sa inyong barangay, at syempre, ilan ang matutulungan nito sa inyong barangay. Ha? Kasi mahirap naman mag-project na isang tao lang ang matutulungan. Kinakailangan pang barangay, pang kalahatan po yan. Ayan po, magkakaroon kayo ng chance na yung project officer po na yon iaabot niya sa senador niya. At sinabi niyang, ito, sa Paranaque ito, kinakailangan po nila to, Mr. Senator. Ano yan? Patingin na. Akin na yan. Pak, tinitignan na yon. So, anong tingin mo dito? Ganun na ang usapan nila. So, napaka-importante talaga ng number 1, may attachment kayo na picture. Ha? Kahit isa lang, 2, 3 nandito na yan. Hindi kinakailangan na masyado maate. May kinakailangan kayong attachment ng cost of project para nakukompute na nila agad. Kasi pag wala kayong costing, may hirapan mag-iisip na, naku, wala na namang costing, mahirap yung ganyang project na yan. So, nandun na yun. Of course, tsaka yung impact. Ano yung impact nito sa barangay ninyo at tsaka sa city? Ano ang impact? Yun lang naman. Madaling-madali po yun. At alam nyo yung impact, hindi ko kailangan sabihin kasi kayo ang nandun sa barangay ninyo. So, napaka-importante po yung mga attachments yan. Although, yung iba, na-approve, na kahit na wala yung mga ganon, depende nga sa senador, depende sa project officer nila, depende sa mga tumitingin. Swerte nila. Pero kung tayo lang ang tatanungin, ganitong style ang gusto natin. Kags Butch, kailangan po bang magdikom ng ating mga barangay officials ng halimbawa ng signature campaign o mga boto po para po sa kanilang proyekto para po karagdagang proof lang po sa kanilang letter or request for assistance? Napakaganda ng tanong mo, SK Mike, kasi marami ako nakita noon na letter of request na merong mga signature drive mula sa kanilang residente na kailangan talaga namin ng halimbawa lying in o maliit na clinic doon sa maliit na baryo na napakalayong hindi napapansin at ang kanilang budget lamang 2 million o 3 million a year. Siyempre hindi sila makakapagpatayo ng ganun. Opo. Nag-signature drive. Alam nyo mga kababayan, mga kabarangay, yan ang totoong people's initiative. Pagka humihingi kayo ng project, yan ho ang totoong people's initiative na nag-i-initiate kayo ng signature drive, kayong mga kapitan tsaka mga kagawad, para malaman ng mga senador at congressman natin na nangangailangan talaga kayo at hindi lang galing yan sa kukote ng mga baka magkaroon ng corruption o ano. Para na rin nalalaman ng mga residente na, oy, may ginagawa si kapitan tsaka ano. Kulang tayo. Kinakailangan natin. Sana pagdasal natin na si senator ganito, sa congressman ganito, magbigay kahit papano para sa project na. Yan ang totoong people's initiative. Hindi yung binibenta niyo yung 100 pesos tapos hindi naman kayong makikinabang. Ano yung kinabang sila doon sa mga ginagawa nilang machinations, political machinations. Anyway, huwag natin pag-usapan naman. Ito ang totoong people's initiative. Kaya, importante SK. Napaka-importante niyan.
Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. At sa ating po mga kabarangay, sana po hindi po sila ma-discourage na inisip po nila, hindi naman po yan papansinin sa opisina po ng ating mga senador o congressman. Dahil wala naman po mawawala kung po tayo po ay lalapit po sa kanila. Dahil malaking tulong po ito kung sakali pong ma-approve po ng mga nilapitan po natin. Wala talagang mawawala sa inyo. Sabi nga nung nakalikom ng almost 50 million or more than 50 million na kapitan, kapal na mukha tsaka papel lang ang kanyang ginamit ngayon ang dami niyang project, siya ngayon ang pinakamagaling na kapitan. So tama, at hindi niyo malalaman kung sino. Alam mo, ayaw kasi mag-mention ng name kasi baka sabihin nangangampanya tayo, pero sabihin ko na rin, palagi ko narinig yung kay Senator Bongo, yung kanyang malasakit program, lahat mga clinics sa papatayo niya. Alam mo, lahat yung bigay yung from ayaw ko naman tawagin PDAF. And then na-surpresa ako, Senator Risa Hontiveros na-approve 31 million para magkaroon ng socialized housing for the masses dito sa Barangay Bagtas, Cavite. Alayin mo, Mayor, papatayo ng mga pabahay program, tenement. Ginagaya daw niya yung tenement dati ni BBM noong time nung tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. So, ayoko mag-mention ng names, pero yun talaga ang katotohanan. Okay? So, wag ho kayong mahihiya sa mga senador niyo. Binoto niyo po yun at napakalaki ng kanilang PDAF. Wag na ho natin hintayin yung magkakaroon na ng eleksyon at hindi na sila makakakilos. Kasi, pag nag-file sila ng candidacy nila, itong October, hindi sila pwede mag-release. Wala na. Tigil na tayong lahat. So, anong gagawin ng mga kapitan tsaka mga kagawad? Uutusan na yan ng mga mayor tsaka governor ng mga kampanya para sa kandidato ng mga kandidatura ng mga local and national candidates. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. At napakaganda rin po ng ating pong next segment. Huwag po kayong aalis mga kabarangay dahil po kung sa ating first segment ay sinabi po natin kung paano po mabubuo ang ating letter of request, sa susunod naman pong segment ay kung saan nyo naman po maaaring ipadala ang mga letter of request na ito. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik po kami dito lang sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at